Good morning, good morning, good morning, good morning Pilipinas! Again mga kababayan welcome na naman sa isa na naman nating reaction video na kung saan po meron ho tayong pag-uusapan dito. Isang good news at syempre isang bahala na kayo. Kung yan ba ay maganda or hindi maganda Pero nais ko lang hong magpasalamat sa mga star center po natin Thank you very much mga kababayan Pilipino. At syempre sa patuloy na pagsuporta po kay Tiger99, maraming salamat po. So ito na nga mga kababayan, umpisa na po natin itong good news. Ito po mga kababayan, diba? Sabi dito isang patunay ng matibay na ugnayan. PBBM nagpasalamat sa leader ng UAE ay sa pagpapalaya ng 115 na Pinoy. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pagpapatawad sa 115 Filipinong bilanggo ngayong Ramadan at fifth. Ayon kay PBBM, ipinapakita ng hakbangin na ito ang matibay na ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at UAE. Ano masasabi ninyo mga DDS? Bakit hindi nyo ma-vlog ito or bakit hindi nyo mabigyan ng reaksyon itong mga magagandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga kababayang Pilipino? Bakit? Kasi nga selective kayo, di ba? Ayaw ninyo yung mga ganitong mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Ang gusto ninyo puro fake news. Di ba? Kaya hindi nyo magawa ng reaksyon yung mga ganito. Mga kababayan wala pong katotohanan itong sinasabi ng mga ilang mga DDS na walang pakialam itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayang OFW. Hindi po totoo yun, okay? Ayan patunay po yan mga kababayan. At ulit po maraming salamat din po sa presidente po ng UAE President na si Sheikh Mohammed bin Zayed. Yan. Thank you very much Mr. President. At syempre mga kababayan sa ating mahal na presidenteng si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa iyo, Pangulo. Saludo po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, or saludo po sa inyo, both of you, Mr. Presidents, okay? So ito na nga mga kababayan, sino po ang nakakakilala dito kay Mr. Real Talker? Ito po yung pag-uusapan natin. Mga kapatid, grabe naman kasi itong ginawa ni Mr. Real Talker naman, kay Attorney Conti naman. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, okay lang naman hong mag-criticize ng isang tao. Huwag naman ho sana yung lalagyan nyo ng sungay, ganon. Pagmumukayin yung devil or demons, ganon yung isang tao. Huwag naman ganon, porket against yung ipinaglalaban niya, sa ipinaglalaban nyo, yung paniniwala niya, sa paniniwala nyo, diba? Lalagyan nyo ng sungay, i-edit ninyo. Huwag naman ganon. Diba? Punto por punto ho tayo, or di kaya issue sa issue. Wag ho tayo dito mag-ad hom, okay? Ad hominem. At lalong-lalo na mga kababayan, wag ho tayong magkalang. Wag ho tayong nang hindi ho maganda sa kapwa, okay? Ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ni Attorney Conti, ni Cristina Conti mga kapatid bagay ba? Sabi dito, bagay ba? Sakto ito yung Sasha Fierce Pico sa next costume party. Maleficent siguro ako. Kasi tingnan nyo naman mga kapatid yung ginawa ni Mr. Real Talker dito kay Attorney Cristina Conti. Nilagyan ng 2 sungay. Hindi na ho maganda yan. Below the belt na ho kasi yan. Okay, sabi dito sino itong si Mr. Real Talker? Anong full name at address kaya niya? Kahit work address yung kung saan pwedeng magpadala ng Shopee na. Nako, Diyos ko po, ayan na. Ayan na. Hindi ho, alam nyo kasi mga kababayan, dito sa social media, lalong-lalo sa mga tulad namin nagre-react,
Hindi ho biro-biro ito mga kababayan. Oo, yun sanang iwasan natin. Yung gagawin nating biro-biro ang lahat. Nako, Diyos ko po. Okay? At nako, baka nga hindi accurate na inaway si Duterte ni Jesus Christ. Panoorin natin ang serye ng atake ng mga niya sa simbahan. Ayan PS, sabi ko rin sa interview na ito na may hangganan ng freedom of speech and expression. Hindi protected and to violence, libel, and certain false falsehoods. Which is totoo naman mga kababayan, yung freedom of expression at saka freedom of freedom of expression at saka freedom of speech. Hindi po yan unlimited. Diba? May hangganan ho ang lahat. Kaya nga sinasabi ko dito, mag-criticize tayo sa isang gobyerno o sa isang tao, pero dun sa issue lang tayo, issue based. Pero kung yung mag-e-edit na kayo, gagawan nyo na ng kwento, hindi na ho maganda yun. Okay, may hangganan ho ang lahat. Tulad nung isang ginawa nung isang DDS na vlogger din mga kababayan. Kasi nung tinignan ko yung Facebook page noon, talagang DDS itong si Leia TV Vlog. Ito, kilala nyo pa ba yan? Na nag-edit po na sinabi niya sa Pangulo in memory of di ba? Ginawa niyang patay si Pangulo. Ngayon, freedom of expression pa rin ba yun? Freedom of speech pa rin ba yun? Na maituturing? Itong ginawa ni Mr. Real Talker, nilagyan niya ng sungay si Atty. Conte. Freedom of expression pa rin ba to? Freedom of speech pa rin ba to? Hindi na po. Libelous na po kasi ito mga kababayan. Kaya ayan mga kapatid nananawagan itong si Atty. Cristina Conti mga kababayan na baka ho kilala nyo itong si Mr. Real Talker. At baka ho pwedeng makipag-ugnayan ho kayo dito kay Atty. Cristina Conti at kailangan niya daw po ng full name at the same time address daw po nitong taong ito. Para naman kahit papano malaman natin kung anong pakain nitong si Mr. Real Talker dito sa ginawa niya kay Atty. Cristina Conti, okay? At saka para po mabawasan din po yung mga fake news maker, diba? Ulitin ko, pwede ho mag-criticize pero sa issue lang tayo, okay? Pero kung titirahin nyo na sila sa kung ano-ano physical na itsura, i-edit nyo, lagyan ng kung ano-ano, hindi na ho maganda yon. Tapos kung gagamit kayo ng mga ad hominem word, hindi na rin ho pwede yun. Uulitin ko po mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Tiger 99 at syempre sa ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyo. Syempre dun sa mga tala sender po natin, thank you very much. Sana po pagpalain pa po kayo ng ating poong may kapal. Nang sa ganon, marami pa po kayong matutulungan. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Again, this is your DJ host, Tiger 99. Good morning, Pilipinas.